Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Leonie V. Tingtingan at narito ako upang talakayin ang isang napakahalagang issue na patuloy na nagpapakabahala sa ating lahat, ang climate change. Maaring pamilyar na tayo sa talakayin na ito. Kung tatanungin ko sa inyo ano ang climate change, maaring sabihin niyong ito ay ang pagbabago sa mga kondisyon ng panahon at klima sa buong mundo. Hindi ba? Ngunit kahit paman, magbibigay pa rin ako ng karagdagang kaalaman patungkol sa pangunahing isyo sa ating mundo. Sa bawat araw na lumilipas, ang ating mundo ay patuloy na nagbabago dahil sa mga pagbabagong nangyayari sa klima. Ang mga epekto ng climate change ay maaring maramdaman sa iba't ibang paraan, tulad ng pagtaas ng lebel ng karagatan dahil sa pagkatunaw ng yelo, pag-init ng temperatura na dahilan ng pagkasuspende ng mga klase sa paaralan, at pagtindi ng mga kalamidad tulad ng bagyo, baha at tagtuyot. Ang mga gawain ng tao, lalo na ang pagsunog ng mga fossil fuels at deforestation, ay nagdulot ng malaking pagtaas sa greenhouse gas. Kapag ang araw ay nagpapadala ng liwanag at init sa mundo, ang ilan sa init na iyon ay dapat na maibalik pabalik sa langit. Ngunit dahil sa greenhouse gases, ang ilan sa init na iyon ay nahuhuli sa ating atmosfera at nagdudulot ng pagtaas ng temperatura. Sa Pilipinas na italang humigit 43 ang temperatura at inaasahan na tataas pa ito sa susunod na mga buwan. Isa rin sa epekto ng climate change ay ang panganib sa pagtira ng mga species sa lupa at sa karagatan. Dumarami ang mga panganib na ito habang tumataas ang temperatura. Kasama sa maraming banta ang mga sunog sa kagubatan, may ilang species na magagawang lumipat at mabuhay, ngunit may iba na hindi. Ito ay hindi lamang isang suliranin ng ating kalikasan, kundi isang suliranin din ng ating lipunan. Ang climate change ay nagdudulot ng pinsala sa ating ekonomiya, kalusugan at kabuhayan ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang planetang Earth ay nasa isang partikular na lugar na tinatawag na Goldilocks Zone. Ibig sabihin walang labis, walang kulang, sakto lang. Ang kondisyon ay mainam para sa buhay tulad ng sa Earth. Ito ay ang lugar kung saan ang temperatura ay sapat na mainit upang mapanatili ang tubig sa likas na anyo nito. Ngunit hindi rin masyadong mainit na nauuwi sa pagkawala ng tubig o sobrang lamig na nauuwi sa pagkayelo ng tubig. Kung paano ginawa ang ating mundo, ito ay nararapat lamang sa kung ano ang ating kinakailangan, kaya't nararapat na tayo ay kumilos. Hindi sapat na malaman lang natin ang tungkol sa climate change. Kailangan nating kumilos upang mabawasan ang mga sanhi nito. Maaari nating gawin ito sa pamamagitan ng pagtulong sa pagpapalaganap ng kaalaman, pagtuklas ng mga renewable energy resources, pagbabawas sa paggamit ng plastic at iba pang nakakasamang kemikal, at pagsuporta sa mga patakaran at programa na naglalayong mapanatili ang kalusugan ng ating planeta. Ang ating mga hakbang ngayon ay magtatakda ng landas para sa hinaharap ng susunod na henerasyon. Sa bawat hakbang na ating gagawin, tayo ay nagbibigay ng pag-asa para sa isang mas maaliwalas at ligtas na kinabukasan para sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik sa pagtugon sa hamon ng climate change. Sama-sama nating harapin at labanan ito para sa ating kinabukasan. Muli, ako si Leonie Pitingtingan. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.